Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Federico Magbo mula dito sa Parokya ng Immaculada Concepcion dito sa Buwan, Batangas. At ako po ay naanyayahan na magbahagi sa online program ng San Vicente Ferrer Parish ng Banay-Banay, Lipa City. Kaya unang-una po ang aming pasalamat sa kanilang kura paroko, kay Father Benny Aguila, ay isa sa mga kaibigan at kabarkada kong mga pari. No? At gayon din, ang coordinator ng Ministry for Faith Formation ng parokyang ito, si Sister Pepa Nopio. Thank you very much sa inyong pong pag-anyaya sa akin. At sa congratulations din po sapagkat kayo pala ay nasa season 2 na ng ating online program na yan. At ngayon po ay 10th episode na. Kaya congratulations at matagumpay ang inyong pagpapahayag, lalo tigit sa panahong ito na talagang ang pinag-uusapan sa ating simbahan ay new evangelization. Ano ho? At sa araw na ito, ang tema po na ibinigay sa akin para talakayin ay CFF. Ano yun? CFF. Ang ibig sabihin ko po niyan, Christian Family, CF, Christian Families. Carry faith forward. Ibig sabihin, tamang-tama, sapagkat tayo po ay ngayon nasa 500 taon ng Kristyanismo. At ito po ay sinasabing talagang panahon natin ng pagpapahayag ng ating pananampalataya, mag-evangelize. Kaya nga ho ang tema ng 500 years natin ay gifted to give. Ibig sabihin, tayong tumanggap ng aral Kristiyano, 500 taon na nakararaan, ay matuto naman magbahagi. Dumating sa atin, 1521, kaya ngayon 2021, tama, 500 years. At ang tema na naibigay sa atin ay tungkol sa new evangelization, pagpapahayag ng aral na mabuting balita. Kaya naman, ang mga ating kaobispuhan ay nagbigay ng siyam na mga priorities, pastoral priorities, noon dahil magsimula ng 2012 bilang paghahanda sa 2021, sa taong ito. At magandang pagbigyan pansin natin na isa dito ay yung noong 2016, the Eucharist and the Family. The Eucharist and the Family. Sapagkat marami pong naibigay sa atin sa panahong yan ng mga aral. At nagkataon pa, maganda nito, yan din pong taong yan ay tinakda ni Pope Francis bilang Jubilee of Mercy. No? Jubilee of Mercy. Kaya yung pastoral letter ng ating kabispuhan noong 2012 ay binigyan tayo at siya dinaanan natin lahat. Kaya sa pagninilay na ito at sa pagpapahayag na ito ay nais ko pong bigyan ng pansin yung nangyari ng 2016 na anong nangyari sa atin at anong ating mga pinagnilayan. Nagkataon na noong panahong yon, ang tema ng ating 2016, The Filipino Family, Missionary Disciples of the Eucharist. No? Siguro noon ay Year of the Family, nilagyan ng Eucharist sapagkat nagkataon na dito rin ginanap noong January 24 hanggang January 31, 2016 sa Cebu, ang 51st International Eucharistic Congress. Kaya tamang-tama naman na sa pinag-uusapan natin ito na Christian Family Carry Faith Forward ay ang pagmisyon natin bilang namuhay sa Eucharistia. Kaya kung pag-uusapan ay Eucharistia, pamilya, na sinasabi pa ni Pope John Paul II sa Familiaris Consortio, diyan sinasabing the future of humanity passes by the way of the family. Kaya diyan natin pagninilayan kasama sa Familiaris Consortio ay ang Sacrosanctum Concilium ni Pope Paul VI
at noong 1963. At bukod sa Pamilyaris Consortio ni Pope John Paul II noong 1981, bibigyan pansin din natin ay Amoris Laetitia ni Pope Francis noong 2016. Mabuti po na binibigyan pansin natin hindi lamang ang sinasabi ng Bible, sapagkat lalo tigit sa ating mga catechist, mahalaga din po ang sinasabi ng ating simbahan, lalo tigit ang mga sulat ng Santo Papa sa mga bagay-bagay ng pagtuturo natin. Hindi po tayo sola eskriptura, alamin naman ng mga catechist. Kailangan natin kasama ang scripture ay ang teaching of the church, lalo tigit ang namumuno sa atin. Kaya papahapyawan ko po ng kaunti itong sinabi kong tatlo. Dahil ang pinag-uusapan nga natin ay ang pamilya at yung pagpapahayag ng pananampalataya ay nagkataon ng 2016 ay Year of the Eucharist din. No? Kaya sa una-una, itong Sacrosanctum Concilium ni Pope Paul VI noong 1963. Ito po ay number 2 ng Sacrosanctum Concilium. At in-highlight ko lang po ang mahalagang bahagi diyan. Ibig sabihin, yung liturgy, yung po yung misa. The divine sacrifice of the Eucharist is the outstanding means whereby the faithful may express in their lives and manifest to others the mystery of Christ. So, maghalaga po yan. Yan ang nagbibigay buhay sa atin ng pagiging tunay na kaisa ni Kristo. Ay maganda pa nito, sunod doon, mapapansin ninyo, while the liturgy daily builds up those who are within into the holy temple of the Lord, into a dwelling place for God in the Spirit, to the mature measure of a fullness of Christ, at the same time, it marvelously strengthens the power to preach Christ. Marvelously strengthens the power to preach Christ. Ibig sabihin, ang Eucharist na pinagsasalusaluhan, hindi lamang tayo naging kaisa ni Kristo, manapay itinagpapalakas sa atin para ipahayag. So ang Eucharist sa pamilya ay hindi lamang para mabuhay ang pamilya na maramdaman si Kristo'y buhay, kundi sila din ay magkaroon ng lakas na maipahayag ang tungkol kay Kristo sa kanilang pagiging isang pamilya. Ikalwa, na nais ko rin bigyan ng pansin, yung kay Pope John Paul II, the role of Christian family in the modern world. Yung po tinatawag na Pamilyaris Consortio nga. At doon sa number 13, ang sinasabi mo doon, the communion between God and His people finds its definitive fulfillment in Jesus Christ, the bridegroom who loves and gives Himself as the Savior of humanity, uniting it to Himself as His body. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng Eucharistia, ang simbahan ay nagiging kabiyak ni Kristo. At sinasabi doon sa bandang huli, and so, the marriage of baptized person thus become the real symbol of the new and eternal covenant sanctioned in the blood of Christ. Mababasa po natin Pamilyaris Consortio number 13, tungkol nga sa pamilya. Sapagkat ang sumpaan na ipinahayag na mag-asawa ay yung mismong sumpa ni Kristo na hindi niya iiwan ang kanyang kabiyak na walang iba kundi ang simbahan. Gayun din ang isinasapamuhay at binibigyan lakas ng mag-asawa. At hindi lang mag-asawa, ng mga magulang sa kanilang mga anak at ng mga anak sa kanilang mga magulang. Yan ang role of Christian family in the modern world. Sinabi niyan ni Pope John Paul II noong 1981. Ang sunod po ay di ito naman kay Pope Francis noong 2016. Love in the family. Yung kung tawagin ay Amoris Laetitia. Ano ho? Number 318. Nakalagay diyan, the family's communal journey of prayer culminates by sharing together in the Eucharist, especially in the context of Sunday rest. Jesus knocks on the door of families to share with them the Eucharistic Supper. Mababasa po natin yan sa aklat ng Apokalipsis, sa Kabanata 3, na si Jesus ay kumakatok at pag pinapasok natin, sasaluhan tayo sa pagkain. There, the spouses can always seal anew the Paschal covenant.
Sa bandang yun, yung kanilang bond, the close bond between the married life and the Eucharist, thus become all the more clear. For the food of the Eucharist offers the spouses the strength and incentive needed to live the marriage covenant each day as a domestic church. So yung Eucharist po, kapag sila'y sumisimba linggo-linggo at pinagsasalusuluhan, ang kanilang pamilya hindi lamang isang basta sambayanan, kundi isang munting simbahan. Yan ang sinasabi. Kaya naman, doon sa, kung pag-uusapan natin, ay itong 500 years na ang tema, Live Christ, Share Christ. Looking forward to our 500 years, go and make disciples. Mahalaga nga naman pala na hindi lamang maging year of the family yung 2016 bilang paghahanda natin sa 2021 na tayo tunay na maging apostoles, tunay na maging evangelizers dahil binigyan tayo ng 2016 ng paalaala na ang pamilya ay kinakailangan matuto laging sama-sama magdasal. At kung natandaan natin yung pastoral letter noong 2016 ng Year of the Eucharist ng mga kaobispuhan, ano nangyari? Anong kanilang sinabi? Yung kneeling, the family that prays together. Kaya yan po, Christian families carrying faith forward. Kaya yan ang basta nagpakasal, o kaya basta sabihin natin, basta nagpakasal basta nag-live-in o nagpakasal, pwede naman. Mababait na tao naman, pwede sila magtayo ng isang magandang pamilya. Maging pwedeng mabuting nanay, mabuting tatay, mabuting mga anak. Pero kapag yan po ay pagsasama ng dalawang binyagan at sila nasa noon sa sakramento ng kasal, ang binibigyan pansin dito ay yung sila'y lakas na hindi makatao lang lakas, kundi lakas ni Kristo. At saan tayo kumukuha ng lakas ni Kristo? Doon po sa Eucharistia. Kaya napakaganda nung Year of Mercy na ginawa noong 2016. Mapapansin ninyo doon sa logo noon, merciful like the Father. Yun pong yung image ng Good Samaritan. Madali sa isang pamilya magtulungan. Hindi kailanman ni bunso ni panganay na pababayaan si bunso, lalo si bunso may sakit. Pero pag narinig na sa Eucharistia, na si Kristo mismo may sabi, do this in memory of me. Sapagkat si Kristo talaga yung Good Samaritan. Siya'y nagdumating sa atin na hawa at abag yung kanyang mercy at sa natatagpuan niyan sa banal na Eucharistia. Do this in memory of me. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. So yung pagmamahalan ng pamilya ay doon nila nararanasan sa ginampanan ni Kristo at nagiging buhay sapagkat nagkukumunyon tayo. Hindi lamang tayo nakikinig sa misa. Si Kristo inaabot, katawan ni Kristo. Amen. Sumasagot tayo, amen. At siya isinusubo natin. Ibig sabihin, tayo at si Kristo ay iisa na. Gumaganap tayo bilang ama para sa ating mga anak na tayo kaisa ni Kristo. Ganon din ang ina, ganon din ang mga anak. Ganon din ang panganay sa kanyang kapatid at ganon din ang kapatid na bunso sa kanyang panganay na kapatid. At yan naman talaga ay tinuturo ng ating Santo Papa, lalo tit pag pinag-usapan ay Laudato Si at Fratelli Tutti, na tayo isang pamilya. Ay sino magpapalakas sa atin? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na tinatanggap natin sa banal na misa. Amen? Kaya naman mga minamahal kong kapatid, lalo tigit sa inyong katikista, huwag tayo makakalimot tumawag kay Mama Mary. Siya ang star of evangelization. Si Maria ang ina ng Eucharistia. Siya ang ina ng simbahan, siya ang ina ng pamilya. Kaya naman sa bawat panalangin natin, si Maria ang unang sumang-ayon sa palooban ng Diyos, kaya ang kanyang sinapupunan, yun ang naging unang tabernakulo. At ang tabernakulong yun, ay yun ang katawan at dugo ni Kristo na tinatanggap natin sa banal na misa, ang habag at awa ng Diyos. Kaya huwag tayo makakalimot, meron tayong kasama dito sa ating pagdarasal lagi sa Diyos, ang mahal na Birheng Maria. Mahal na Birheng Maria, ina ng Eucharistia, ipanalangin mo kami. Maria, ina ng simbahan, ipanalangin mo kami. Maria, ina ng pamilya, ipanalangin mo kami. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat.